Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa 10 utos ng Diyos. Unang-una, nais ko pong humingi ng paumanin. Ako po ay wala sa ating parokya, ano? Kaya gagamitin lamang natin itong makabagong pamamaraan, yung tinatawag nilang um, online class o online meeting, no? As a means para mapagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng 10 utos ng Diyos. At ngayon nga sa gabi ito, ang ating tema na paglalaanan ay ang ika-8 utos ng Diyos, na kung saan tayo ay inaasahan na huwag magsisinungaling, no? At huwag na natin patagalin pa ang introduction na ito. Pero bago tayo magsimula, maglaan muna tayo ng saglit para sa panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who does instruct by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit that we discern what is right, and ever to rejoice in his divine consolation through the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So katulad nga mga kapatid ng aking nabanggit, ang maging tema natin para sa gabing ito ay walang iba kung hindi ang ika-8 utos ng Diyos. Kaya naman hayaan niyo muna ako na makapag-share ng ating slide. Ito po ngayon ang ating tema ngayong gabi, ang ika-8 utos ng Diyos. You shall not bear false witness against your neighbor. So katulad ng ating nakagawian, kapag tayo ay nag-aaral ng doktrina ng simbahan, lalo ng katuroan nito, tayo palagi ay dudulog sa mismong aklat na kung saan ang nilalaman ay ang katuroan ng simbahan, at iyon ay ang katekismo, the Catechism of the Catholic Church. At para sa ating pag-aaral, ang ating gagamitin ay walang iba kung hindi ang kompendiyo. So, ito ngayon ang nilalaman na katanungan ng Compendium of the Catechism, question number 523. What is forbidden by the 8th commandment? Anong ipinagbabawal ng ika-8 utos ng Diyos? Ayon sa katekismo, nagbigay siya ng 3 grupo, no, ng mga kasalanan na ipinagbabawal ng ika-8 utos ng Diyos. Ang unang grupo ay false witness, perjury, and lying, no? So, dito pa lang, no, maganda rin unawain, no, pagsayang false witness, ito yung paging saksi, pero dahil nga false, walang katotohanan ng pagsasaksi. Perjury, ito yung panunumpa na hindi natin binigyan ng saysay o kasinungalingan under oath, no? At ang lying ay siguro naman lahat, ito yung kasinungalingan, lantarang kasinungalingan. Ngayon sa unang grupo na ito ng mga kasalanan, pinalalahanan tayo. The gravity of which is measured by the truth it deforms, the circumstances, the intentions of the one who lies, and the harm suffered by its victim. So dito sa unang grupo, nagiging mabigat, no, ang 3 uri ng kasalanan ito, depende sa tinatawag na katotohanan na kanyang sinisira o katotohanan na kanyang hindi binigyan ng halaga. Ganon din, dagdag pa dito ay yung mismong circumstances, ang kalagayan. At ganon din ang tinatawag na intensyon o kalooban ng isang nagsisinungaling. Ano nga bang dahilan niya? Bakit siya nagsinungaling? At syempre, hindi natin babaliwalain din na nagpapabigat rin ng pagkakasala
ang mismong nabigay na pagdurusa sa biktima na ginawa ng kasinungalingan. Ang ikalawang grupo ng mga kasalanan na gawa ng ikawalong utos ng Diyos ay tinatawag na rash judgment, slander, defamation, and calumny. No? So ito ngayon tumutukoy sa tinatawag na paninira sa magandang pangalan ng tao. Kaya dito siya sabi ng katisismo, rash judgment, slander, defamation, and calumny, which diminishes or destroy, no? Talagang nawawala at sinisira the good reputation and honor to which every person has a right. Maalala ninyo na ipinaliwanag natin nung tayo nag-aaral tungkol sa creation, no? Sa isa tao, na ang bawat isa, anuman ang kanyang rasa, anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang edad, anuman ang kanyang propesyon, no? Lahat tayo ay merong dignidad, lahat tayo ay nararapat na igalang. At bahagi ng paggalang na iyan ay ang magandang pangalan ng isang tao. Kaya nga kapag sinisiraan natin ang isang tao o nagbibigay tayo ng mga mabilisang pag-uusga na hindi muna sinusuri o nagpaparatang tayo ng mga walang kabuluhan o walang katotohanan, yun ay nahuhulog sa ikalawang grupo ng kasalanang ito. Ang ikatlong grupo ng kasalanan ay tinatawag na flattery, adulation, and complaisance. Ito naman, ayon sa katekismo, especially if directed to serious sins or toward the achievement of illicit advantages. Kasi minsan, magsasabi tayo ng mga kasalanan ay ng isang kasinungalingan para may mapulot tayo o may kapalit na maibibigay sa atin. No? Halimbawa, o bigyan natin ng pagpupuri ang taong ito pero hindi naman pala totoo, pinupuri mo lang kasi baka ma-promote ka o baka mabigyan ka ng kapalit sa pagpupuring iyan, marigaluhan ka. So, ito ay bahagi pa rin ng kasalanan sa ikawalong utos ng Diyos. Pero at the bottom line, sinasabi ng katisismo, a sin is committed against truth demands reparation if it has caused harm to others. Kapag nagawa ang isang kasalanan, lalo ng kasalanan ito ay patungkol sa katotohanan, ang turo ng simbahan, nangangailangan ito ng tinatawag na reparation. No? Ibalik natin ang magandang pangalan, ibalik natin ang anumang kasinungalingan na maaring nakasakit sa taong iyon sa pamamagitan ng ngayon pagsasabi ng totoo. No, kaya nga sa panahon natin ngayon, lalo na naglipa ng tinatawag ng mga fake news, minsan nakakalungkot ano, mismo sa ating lipunan we take it lightly. Kaya nga ang iba nagsasabi pa no, white lies lang yan, no. Ang totoo, ang kasalanan ay walang kulay. No, kapag kasalanan, ito ay sabihin natin bumibigyat o gumagaan depending on the circumstances. Ito ang sasabi na gravity ng pagkakasala kung paano ang katotohanan ay nasira o sinira. So para bigyan pa ng lalim ang mismong paliwanag o tugon ng katekismo ng simbahan, tumungo tayo ngayon sa introduction and then main ideas for tonight's topic. Bilang introduction, magandang balikan, no? Ang mismong naganap nung si Jesus ay nahuli na, no? Nadakip. Dahil sa pagkadakip sa kanya, si Jesus ay dinala sa Sanhedrin. At doon nga, kung babalikan natin ng salaysay ni San Marcos, ikalabing-apat na kapitulo, si Jesus ay pinaratangan ng kung ano-ano. At maaaring nga natin suriin ang mga paratang ito, talagang hindi akma dahil sabi nga sa Tagalog, nagbabanggaan na talagang makita natin sa pagbabanggaan ng mga hindi makatotohanang testimonya, doon muna lamang kaagad masabi na wag dapat paniwalaan kasi mismo ang mga nagsabi nga saksi, mali-mali ang mga sinasabi. Pero ang nakakatawag pansin sa gabing iyon, ng si Jesus ngayon ay tinatanong dahil sa dami ng mga paratang sa kanya, si Jesus walang imik.
Nang tinanong ngayon si Jesus, "Are you the son of the Blessed One?" Tanong ito ng punong saserdote, no? Isipin niyo, ang mismong punong saserdote ang nagtanong kay Jesus. So hindi ako dito muna magbibigay ng scriptural explanation, pero napakaganda nito. Bakit ang punong saserdote at bakit si Jesus tinugunan niya ito? Na alam niya sa pagtutugong ito, talagang papahirapan siya. Hmm? Kaya ipinababatid sa lamang sa atin ni Jesus na kapag ang katanungan ngayon ay directly, no, may kaugnayan sa katotohanan, akma lamang na suklian ito ng katotohanan. Pero mga katanungan na walang kaugnayan sa katotohanan ay tinuturuan tayo na maaari itong baliwalain. Kasi wala namang katotohanan. Kaya maganda dito ang aral ka mapupulot natin sa Panginoon. Dahil minsan tayo rin nakakatanggap ng mga tinatawag na paratang. Kaya doon pa lamang sa paratang, huwag ka na magsayang ng oras dahil ang Panginoon hindi ka nagsayang ng oras. Ang sagot ng Panginoon, tahimik. So doon, maganda na binigyan tayo ng aral ni Jesus. Subalit, kapag ang katanungan ngayon ay isang katotohanan, may tungkulin tayo. Nasagutin rin ito ng katotohanan. Kahit alam natin ang katotohanan iyon, maaaring magdulot sa atin ng sakit o di naman kaya magdulot ng sakit sa ibang tao. Dahil sa huli, ang utos na ito ay naghahangad, no, na mangibabaw palagi ang totoo. Dahil sabi ko nga, no, nabanggit ko na rin ito paulit-ulit, no, si Jesus nagpakilala sa atin. Anong pakilala niya? I am the way, the truth, and the life. No? Sa tatlong salita na iyon, the way, the truth, and the life, nandun ang truth. Siya ang katotohanan. Kaya, kung si Jesus mismo nagpakilala bilang totoo, nararapat lamang na tayo rin ay ipamalas ang pagmamahal kay Jesus sa pamagitan ng pagmamahal sa katotohanan. So mapunta tayo ngayon sa main ideas for tonight. First main idea. Jesus teaches us to tell the truth. No? Mismo si Jesus nagtuturo sa atin na magsalita ng katotohanan, katulad ng nabanggit ko kanina. So St. Thomas says the truth is something divine and it has to be respected and loved. No? Sa pagninilay at pangangaral ni Santo Tomas, anong bahagi sa atin? Ang katotohanan ay divine, ibig sabihin maka-Diyos. Akma lamang dahil nagmumulang katotohanan sa Diyos, no? So, kung ito ay nagmumula sa Diyos, salamin ng Diyos, narapat na igalang natin ito at mahalin ng lubos. Pero nga, habang tayo ay pinapaalalahanan, maraming papasok sa ating isipan, no? Bakit sa ating panahon ngayon parang ang hirap-hirap na panghawakan ng totoo? Well, kaya nga tayo nag-aaral para kung ang mga kasama man natin sa lipunan, hirap magpakatotoo, hirap magsalita ng totoo, hirap na gumawa ng totoo, huwag nating gayahin. Dahil bilang mga Kristiyano, bilang manampalataya kay Jesus, bilang naisundan ng turo ng Diyos at pangaral ni Jesus, mahalin natin palagi sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. No? Ito siya sabi sa atin, at all times, saying the truth is hard and requires quite an effort. But we have to be brave to tell the truth always and never lie. Madaling sabihin, no? Pero alam natin, napakahirap. Dahil mismo karanasan natin magsasabi na noong nagsabi ako ng katotohanan, ito ang naranasan ko. Na minsan nagsalita ako ng katotohanan, nakasakit ako ng tao hanggang ngayon ay hindi na ako kinakausap, hanggang ngayon hindi ako kinikibo, hindi na magkaibigan. Pero hinihingi ito sa atin, dapat gawin natin. Dahil mismo si Jesus nagsabi. Ang sabi niya, all you need to say is yes if you mean yes, no if you mean no. Anything more than this comes from the evil one. Ang gandang palaala ni Jesus, ano? Kasi minsan pag tinatanong tayo, ang tanong ay,
Answerable ba yes or no? Ang dami pa nating hinahanap na, kasi, dahil, bakit, ang dami nating ginagawang excuses. Pero sa ng Panginoon, just answer with sincerity, no? Sincerity. No? Yes and no. Ganun lang. Bahagi kasi ng pagmamahal ng katotohanan is to live the virtue of sincerity, and not only sincerity but also honesty. So this is a good motto, paalala sa atin, which will help us to be sincere and faithful with God, with ourselves, and with others. No? So tinuturuan tayo ngayon na mamuhay, na maging diretso, maging prangka, no? Walang paligoy-ligoy. Dahil kung tutuusin, kapag tayo ngayon namumuhay sincero, palatandaan ito ng ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iba, at pagmamahal sa ating sarili. Second point, lying harms. No? Hindi na tayo dapat paalalahanan pa. Pero alam natin, dahil marahil tayo na rin nakaranas ng pagsisinungaling nakakasakit. Hindi lang ng damdamin, hindi lang ng isip, hindi lang ng puso, maging ng ating pagkatao. Kasi sinasabi sa atin, katisismo, lying can destroy the treasures of friendship and parental trust. Sinisira ng pagsisinungaling ang anumang uri ng relasyon. Relasyon man yan ng mag-asawa, relasyon man yan ng magulang sa anak, anak sa magulang, relasyon man yan ng magkakapatid, relasyon man yan ng magkakaibigan. Kapag namamayani ang pagsisinungaling, nakakasakit ito ng damdamin dahil ang una na tinatamaan ay ang tiwala na ipinagkaloob sa atin. At ang pagsisinungaling ay pagsira sa tiwalang iyon. Kaya sinasabi sa atin na social life requires that we be sincere and tell the truth. To do so, we have to strive to be sincere with ourselves. No? Ang sinasabi sa atin bilang turo at paalaala na rin na sa lahat ng panahon, una ay maging tapat tayo sa ating sarili. Dahil kung sa ating sarili, niloloko natin ito, darating ang araw na lulukuhin rin natin ang iba na magiging kasalimuhan natin sa lipunan. When yung ugnayan natin sa kanila, yung pakikitungo natin sa kanila, ay magkakaroon ng bahid at hindi maganda. Kaya nga, naalala ko ng aking kabataan, kapag kami ay mayroon, di ba, normal na sa bata, nag-aaral ng tinatawag na quizzes, test, or exam, no? Ang isang bagay na hindi ko talaga makalimutan, sinabi ng isa kong guro, na I was in elementary, no? Sabi niya, ang pangungopia, no? Pangungopia, maaring bibigyan kayo ng mataas na marka. Pero sa huli, ay hindi ako ang niloloko nyo na teacher, kundi niloloko nyo ang inyong sarili. Dahil wala kayong natutunan. Alam nyo, nagbigay po yun ng marka sa aking isipan. Dahil kalaunan, nang ako'y nasa college na, no, natanto ko, talagang ang simpleng katuruang iyon na iniwan na aking guro ay may malaking impact sa aking buhay. Bakit? Dahil sabi ko sa sarili, halimbawa, kung tatahaking ko ang propesyon na ito, halimbawa na lamang, doktor, magdodoktor, at naging gawain ko na ang mangopya sa exam, sa test. Sabihin natin, nakapasa nga ako. Pero kapag naging doktor ka, at ang dahilan kung bakit ka pumasa ay ang pangungopya, paano mapaglilingkuran ang isang may sakit na di mo alam kung ano yung ginagawa dahil kulang ka ng kaalaman? O di naman kaya, ikaw ay isang abogado, no? Nakapasa ka nga.
sa pangungopia, paano mo ngayon ipagtatanggol ang isang biktima, no? Sabihin natin ng batas. Kung ikaw mismo sa iyong sarili ay hindi alam kung paano um, siyasatin ang batas, no? Lalo na, halimbawa, sa pagiging pare, kung seminaryo pa lang ay nag nangungopia, hindi tapat, nakakatakot doon. Anong ibibigay mong pangangaral o payo, lalo na sa confession? O di naman sa ganitong pamamaraan, anong turo ang ibibigay mo na doktrina ng simbahan? Kung doon pa lang sa seminaryo, dinadaya mo ang mga bagay-bagay na ito na hindi pinag-aralan. Sida, makikita mo na malaki ang epekto ng panluloko. Kaya unang-una dapat maging tapat tayo sa ating sarili. Ay, ito minsan, no, pumasok naman sa isipan ko. Minsan kasi natatanong po tayo sa Biblia Rasal. Di ba, meron tayong question answer portion parang katulad ng ating ginagawa mo. Natatanong sa akin, Father, bakit kayo lang nagpapaliwanag? Ba't dito napaliwanag ng mga dating pare? Hindi ko sinasagot kasi ayoko rin. Pangunahan, bakit di na alam? Pero ang mahalaga, may tungkulin ng bawat isa, magpaliwanag. No? Ngayon, nung sumunod na katanungan, naalala ko rin, no? Bakit ibang kanyang turo sa turo mo? Magkaiba bang tinuturo sa seminaryo? Ano palagi kong sinasagot? Hindi ko tuturo. Ngayon ang ituturo ko lang sa inyo, ano ang turo ng simbahan? Ang turo ng simbahan, lahat nakalagay sa aklat. Iyan man ay halimbawa sa batas ng simbahan, nandyan ang canon law. Pag sinabi mo naman sa tinatawag na batas sosyal ng simbahan, nandyan ang social justice, nandyan ang tinatawag na kompendio. Ganon din, pag sabihin sa liturhiya, nandyan ang tinatawag na General Instruction of the Roman Missals. Ang daming nakasulat ng mga alituntunin ng simbahan na nakasulat. Pero yung problema minsan, kapag hindi pinag-aaralan, pagdating sa parokya, iba-ibang ginagawa, iba-ibang tinuturo. At ang kawawa, ay ang mismo minsan lingkod na gustong matuto, mismong mga maninimba, mismong kayo na gustong matuto sa katuruan ng simbahan. Ngayon, sabi rin dito, though lying is never justified, at times we have to remain silent in order to keep a secret or to avoid damaging others. Kaya nga, ito sinasabi rin sa atin, no, na mas mainam pa na manahimik, lalong-lalo na kung ito ay makakasira sa reputasyon ng iba. No? Kasi sabi dito, no, we have, at times, may mga panahon, we have to remain silent in order to keep a secret or to avoid damaging others. No? Kasi kung ang mga bagay na, halimbawa, yung may tatanong sa atin, bagaman ito ay hindi pa nasiyasat na maigi, natin alam na maigi, huwag tayong alam na natin, eksperto tayo. Magantay ng panahon. Kasi ang totoo naman, lalabas at lalabas iyan. Pero mahirap ang pangunahan natin ng katotohanan kung kalahati pa lamang ang ating alam. Kaya minsan, pag hindi natin alam, maging tapat lang. Alam mo, ang alam ko lang hanggang dito. Pero ang buo, hindi ko alam. It's okay to explain. No? Ang mahalaga palagi, when we are asked, no, be truthful. Even though yung katotohanan na alam natin hindi buo, it doesn't matter. Hanggang doon lang kasi yun naman ang totoo palagi. Third point for tonight, reasons for lying. Bakit tayo nagsisinungaling? Okay, no? Maraming dahilan kung bakit tayo nagsisinungaling. Often, one lies due to fear or to the shame of being exposed. Ito ang una talaga, no? Bakit tayo nagsisinungaling? Kasi natatakot tayo. Natakot tayo na mahayag kung sino talaga tayo. Yun ang ibang, di ba? Gusto natin ba maganda ang imahen na meron tayo kapag tinitingnan tayo ng ibang tao. Maganda dapat ang ating pangalan, no? So we cover things. Natatakot tayo sa katotohanan. Di ba, mga ganun, di ba na minsan wala nang pera pero gusto pa magpakita na may pera kaya iba nangungutang pa rin, no? So to avoid being embarrassed or in order to play a practical joke on someone. So dagdag pa dito, ba tayo nagsisinungaling? Kasi ayaw natin ma-embarrass, no? Mapahiya.
O di naman kaya ay magbigay na kutyain tayo ng iba kapag nalaman kung sino talaga tayo. So, if the common or a particular good does not require us to be silent, we always have to tell the truth. No? Basic, bottom line, magsabi palagi ng totoo. Yan man ay patungkol sa ating sarili, yan man patungkol sa iba, yun man ay patungkol sa isang pangyayari. At all times, say the truth. At palagi ko sinasabi, be prepared. Because by saying the truth, may consequence yan. May kailangang pananagutan, minsan kailangang ipaliwanag, at minsan kailangang maging handa dahil mawawala rin tayo ng kaibigan. Okay? Fourth, the eighth commandment obliges us now to respect people's honor. Ito siguro magandang tatandaan natin. Kapag pinag-uusapan natin ang ikawalong utos ng Diyos, hindi lamang ito negative na huwag kang magsisinungaling o huwag kang bigay ng walang katotohanang pagsasaksi. No? So, more than on the negative side, tayo tinuturuan ngayon na magbigay ng tapat na paggalang. Paano? Honor is more precious than material goods. So, bawat dito. How people's reputation can be harmed. Tatandaan natin, may iba't ibang uri na maaaring masira ang pangalan ng isang tao o reputasyon. Calumny, defamation, false witness, rash judgment, to a violent secret. So lahat ng ito nabanggit, pinaliwanag ko kanina yan sa inyo sa simula pa lamang. So iwasan natin na makasira ng reputasyon ng iba. Dahil natin, tayo rin may mga dinadalang pangalan, dinadalang pagkatao. Anong iharap natin sa iba kung sinira ng iba ang ating masasaktan tayo? Now, how a Christian ought to behave? Paano dapat tayo ngayon gumalaw o makitungo para maisabuhay ito? Ang turo sa atin, if one hears someone speaking badly of a particular person or institution, one is obliged not to listen. In any case, to defend that person or institution if what one hears is not true. Yan dalawang binigay sa atin na tungkulin o gampanin. Kapag tayo nakakarinig ng paninira sa isang tao, sa institusyon, sa grupo, may obligasyon tayo na huwag pakinggan. Pero kung alam natin ang katotohanan, may obligasyon rin tayo magsalita at ipaglaban ang taong iyon. Kaya sabi ko sa inyo, be ready. Kasi oras manindigan ka sa katotohanan, may magagalit sa iyo. Dagdag pa rito, sinasabi sa atin, the duty of restoring honor. We or he who harms someone's good reputation has the duty to restore that person's good reputation. Halimbawa, kapag ang taong iyan, di ba, nagsalita ng walang katotohanan, ngayon, dinipensahan mo naman yung mga sinasabi niya na mali. Hikayatin mo ang taong iyon, alam mo, ilang tao ang napagsabihan mo nito. Balikan mo ang mga taong iyon. At sabihin mo sa kanila, nagkamali ka. Nagkamali ang sinabi mo. Ito ang pinakamahirap sa ating mga Pilipino. Ang hirap umamin ng pagkakamali. Kaya minsan dito pinapayo ko, kasi dinadaanan na natin sa kumpisal, total papatawarin ako. Ako payo ko palagi kapag ganitong kasalanan. Kung kilala mo yung mga tao na sinagsabihan mo ng mga walang katotohanan ito para masirang ang pangalan ng taong iyon, in order for you to receive the absolution, tatandaan mo may obligasyon ka na balikan iyon at sabihin sa kanila na nagkamali ka, na humingi ka ng tawad na mali ang binigay mong impormasyon. Mahalaga yan. Kaya nga sabi ko, mahirap, pero itong buhay na ating gustong tahakin ang sumunod sa Panginoon.
Kaya inaasahan sa atin na kung sumusunod tayo at nais lang masunod sa Panginoon, may pagdadaanan tayo. Ang mamuhay sa katotohanan na mahirap ang katawanan, lalo na sa panahon natin ngayon. Fifth idea for tonight. To care for and defend our good reputation. So, pag-usapan naman natin, sabi ko nga, lahat tayo ay may magandang pangalan na dapat pangalagaan. Dahil kung tutuusin, isa sa magandang pamana ng isang pamilya sa kanyang mga anak at sa mga susunod pa na kanyang henerasyon ay ang magandang pangalan. Di ba, ang pangit minsan, di ba? Ang pamilyang iyan, mamamatay yan. Ang pamilyang iyan, magnanakaw yan. Ang pamilyang iyan. Di ba? Dahil sa ginawa na pagkakamali ng isang pamilya, minsan nadadala, no, sa mga susunod na henerasyon na naaalala kung sino sila. Tayo naman ay may tungkulin na pangalagaan ang pangalang iyan. Kaya napakainam na huwag tayo gumawa ng tinatawag na eksena para lang mapansin. Dahil ang hirap pangalagaan ng magandang reputasyon kung tayo mismo ang sisira nito. So, balikan lang natin. In the trial before the Sanhedrin, a guard slapped Jesus in his face as he was answering Caiaphas. Nang sinampal si Jesus, mismo si Jesus nagsalita. If there is some offense in what I said, point it out. But if not, why do you strike me? Ganda minsan ng pagnilayan ang mga puntong ito na minsan sa daming kaganapan sa buhay ni Jesus, minsan ang mga maliliit na detalye ito skips our mind, skips our reflection. But here, binibigyan natin ng diin. Nang sinampal si Jesus, matapos makarinig ng sangkaterbang paratang sa kanya, tinanong Jesus, ba't mo ako hinampas? Ano bang kasalanan ko? Isahin mo. Banggitin mo. Na kung hindi, ba't mo ako hinahampas? Tinuturuan tayo ng Panginoon na may tungkulin tayo magsalita. Dahil kung pinapangalagaan natin ang ating pangalan, walang karapatan ng sino man na sirain ito. Patunayan niya na talagang nagawa natin ang kasalanan iyan na nagdudulot ng kasiraan ng ating pangalan. So sa eksenang ito, Jesus provides us with an example of how to defend our good reputation when it is unjustly harmed. May tungkulin tayo, pinakita ni Jesus ang tungkulin iyan na magsalita, pangalagaan, ipaglaban ang magandang pangalan na ating iniingatan dahil bahagi yan ng ating pagkatao. Sixth idea for tonight. We can help others by fraternal correction. No? Dinagdag natin ang puntong ito dahil alam natin na hindi tayo perpekto. Alam natin at sinasama ko ang sarili, nagkakasala tayo. Kaya nga sa mga pagkakamali, may tungkulin tayo na tulungan ang ating kapwa, tulungan ang ating kapwa mananampalataya. At yun, sabi ko nga, ang dahilan niyan ay tinatawag na virtue of charity. Kasi sabi dito ngayon sa Turong Simbahan, moved by charity, we have the duty to tell the truth to others gently, face to face, never backbiting. Ito, maganda palagi na alalahanin natin. No? Ang isang makasalanan, hindi dapat pinag-uusapan kung hindi kinakausap. Na nangyayari sa atin, ang isang makasalanan, gagawa natin pag-uusapan. Pero nakakalungkot. Dahil wala ni isa nagmamagandang loob, ang ginagawa mo salita, nagmamagandang loob para lapitan siya at sabihin ang tama o mali na kanyang ginagawa. Now, dagdag pa rito, to tell things in truth and charity is to help our brothers by fraternal correction. Ang pagtutuwid ng ating kapatid, no, ay pagpapahayag ng ating pagmamahal. At hindi lamang ng pagmamahal, kundi
ng pagmamahal kung hindi ng pagmamahal rin sa katotohanan, no? Hindi lamang pagmamahal sa taong iyon, kundi pagmamahal sa katotohanan. Dahil mismong ang Panginoon nagpaalala sa atin, the truth will set you free. Walang katotohanan na nagdudulot ng kaalipinan. Tunay sa pagsasabi ng katotohanan, we might be persecuted. Tunay na sa pagsasabi ng katotohanan, maaaring tayo ay mawalan ng kaibigan, maaaring tayo ay paratangan ng kung ano-ano, pero tatandaan natin, every time that we speak and stand and live for the truth, it will make us free men and women. So ngayon, bilang panghuling punto, no, palagi na mapapansin nyo meron binibigay sa resolutions for Christian life, ay bigyan natin daan, no? Bago pa man tayo pumunta sa huling punto ito, katulad ng mga nakaraan, kung meron kayong katanungan, ay paglalaanan natin iyan ng kasagutan bago magwakas ang ating pag-aaral ngayong gabi, no? Kaya sa mga may katanungan, ipadala nyo na po para sa ganon, yung ating SOCOM, yung ating Social Communication Ministry ng parokya, sila naman pong magpadala sa akin, mababasa ko during the break at isa-isahin po natin tugunan sa ating makakaya. Kaya mapunta tayo ngayon sa Resolution for Christian nga. Ito yung kapasyahan sa buhay Kristiyano. Dalawang ibibigay ko po. Do not speak ill of others nor allow others to do so. And if should happen, make amends for the harm done. Huwag tayong magsasalita ng anumang makakasira, makakasakit sa ating kapwa. At kung nagawa man natin, tiyakin natin na magkaroon ng tinatawag na amendments. Alam nyo, nalagay po ito dito dahil sa mismong katuruan na napulot ko nung ako'y first year high school, no? I memorized this motto as a first motto during my first year high school. Anong sabi sa motto na ito? If I can praise, I will say nothing. Di ba? Ang ganda. Kung hindi man lang ako makapagpupuri, ay hindi na ako magsasalita. So wala tayong masasaktan na kapwa kung ganyan ang papairalin natin na prinsipyo sa buhay. Hindi bubuka ang ating bibig kung hindi man lang tayo makakabigay ng pagpupuri sa ating kapwa. Ikalawa na resolution o kapasya sa buhay, admit our own faults and accept the blame. No? Mahirap ito, pero sabi nga, kapag namumuhay ka sa katotohanan, handa ka rin mamuhay sa kapagumbabaan. Because you can never live the truth. You can never be sincere unless you are humble. No? So when we say and admit our faults, we're ready for the blame. Masakit yon, mahirap yon, but it makes us more of a Christian, no? Mas isasabuhay natin ang turo ni Jesus na minamahal natin ang turo niya na magpakatotoo palagi anuman ang magiging kalabasan nito. At minsan talagang magdurusa tayo kapag inamin natin ang ating pagkakamali. So ano ba naman iyon na aminin ang pagkakamali kung sa huli ang nagagalak naman ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot na mapahiya, huwag tayong matakot na magkamali. So dito siguro nais kong hikayatin kayo, no? Isa sa mga napakagandang panalangin na pwede nyo pong gawin, ipagdasal o gamitin sa inyong panalangin ay yung Litany of Humility. Nako, napakaganda ng dasal na iyan. Maaari nyo pong hanapin yan, lagay nyo sa Google, no? Litany of Humility. Lalabas ang dasal na iyan na kung saan sa bawat linya tinuturuan talaga tayong manalangin at isa nga doon ay ito na huwag tayong matakot na aminin ang pagkakamali, na huwag tayong matakot na tanggapin ang parusa na nararapat sa atin. Kaya mga kapatid, dito po nagwawakas ang unang bahagi sa gabing ito ng ating pag-aaral. So dyan lamang po kayo at tayo'y babalik para sa ating
question and answer portion. So, pahinga po muna tayo. We have a break and we will come back. So ayan, tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa gabing ito. Tayo sa second portion ng ating doctrinal formation. Ang tema ay the Eighth Commandment. Ngayon, we will entertain questions na pinadala po sa atin ngayong gabi. Unang katanungan na ating babasahin, no? Mainam sana kung may flash at kung hindi naman ay hayaan na lang natin. So I will just entertain some questions, no? Unang katanungan, Father, yun po bang white lies, maituturing po ba yung mortal sin or venial sin? Wow, ganda ng katanungan ito, no? Kasi sabi ko nga, nabanggit ko na ito kanina, no, na kapag pinag-uusapan natin ang kasinungalingan, hindi natin yan nilalagyan ng kulay, no? Ang kasinungalingan, lying, sabi ko nga kanina, ay nagiging mabigat, nagiging magaan, depende sa damage or deformation ng katotohanan na ating na gagawa. Kaya napakainam palagi na sa lahat ng panahon, sa lahat ng ay magsabi ng totoo, huwag tayong matakot, no? Huwag na nating i-sugarcoat na ang kasinungalingan para bang may kulay, no? So, a lie is a lie. No, now, the gravity of it depends now on the truth. At hindi lamang doon sa truth, maalala ninyo may sinabi pa ko sa harm na nagagawa sa isang tao, sa isang biktima. Okay. Okay, we go for the second question. Okay, ito ngayon ang ikalawang katanungan, no? Nabanggit ninyo kanina, Father, regarding sa relationship na nakakasira ang kasinungalingan. Pwede niyo bang ipaliwanag regarding sa mag-asawa? Dahil kadalasan ay isa sa mag-asawa ay siyang nagsisinungaling kaya nagiging hudyat ng away. So, paano po ito malulunasan? Paano po may iwasan? Okay, ganito lang yun, no? Sa buhay mag-asawa, at kahit anong relasyon, magkakapatid man yan, talagang pinagsusimula ng away ay kapag may isa na hindi tapat. May isa na hindi nagsasabi ng totoo. Limbawa na lamang, gamitin natin mag-asawa. Sa mag-asawa, kapag ang lalaki hindi nagbibigay ng tamang sahod niya para sa kanyang asawa at sasabihin, pakasya nito, doon pa lamang ay minsan nakapagtataka, bakit kailangan itago mo sa iyong may bahay ang kompletong sahod na iyan? Bigay mo, walang masama. Pero pangawa ka rin dapat ng may bahay na yamang pinagkatiwalaan ka ng iyong asawa, ng sahod niya, kung siya nagtatrabaho, may tungkulin ka na gamitin iyan para sa iyong pamilya na sa asawa mo, sa iyo, sa anak mo. Kasi nangyayari sa buhay dito sa Pilipinas, minsan ang babae ay, masakit man katotohanan ito, pero nangyayari, minsan babae, kumukupit sa sahod ng asawa, pinapadala sa kanyang kapatid, sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, na hindi alam ng asawa. Kaya ang mga bagay na ito naiiwasan kung pinag-uusapan ninyong maigi bilang mag-asawa. At lalong-lalo na kung maging tapat kayo sa isa't isa, no? Hindi masama tumulong sa kanya-kanyang pamilya. Si lalaki sa kanyang mga magulang, sa kanyang kapatid, si babae sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid, pero hindi maganda
na kayo mismo mag-asawa na isa-asahan, magtulungan, kayo pa ang nagsisira sa pamilya ninyo sa relasyong iyan dahil kailangan pang magsinungaling. Ano po? So, ito ngayon ang ikatlong katanungan na ating tutugunan ngayong gabi. Ang katanungan ay, ito ay palagi ko na itong nasasagot pero dahil tinanong sa ano natin sa sagutin natin. Father, sumasamba ba tayo sa mga imaheng katulad ng sinasabi ng mga kasapi sa ibang relihiyon? Ang sagot po dito ay hindi. No? Hindi tayo sumasamba. Ang mga imahe na meron tayo sa ating mga parokya ay nariyan upang palalahanan tayo sa unang-una kapag yan ay imahe ng Panginoong Hesukristo. Katulad ng Santo Niño, katulad ng Nazareno, katulad ng Santo Sepulcro, ay mga imahe yan kung saan nagpapaalala sa atin ng mga yugto ng buhay ni Jesus na may kahalagahan sa ating buhay pananampalataya, lalong-lalo na kung nais nating mapalalim ang ating kaalaman sa mga ginawa ni Jesus para matupad ang kaligtasan. At yung mga imahe naman ng mga santo, ng mga Birhen, San Jose, ay mga pagpaparangal yan sa kanila dahil sila kung tutuusin ay mga modelo ng kabanalan na dapat nating sundan. At hindi lamang iyon, tumitingala tayo sa kanila dahil lumingi rin tayo ng panalangin. Dahil sa ating pananampalataya, ang mga santo ay ating mga tagapamagitan sa Diyos. Dahil, di ba, katulad ng nabanggit ko sa inyo, naniniwala tayo sa tinatawag na communion of the saints. No? So kung may communion of the saints, nararapat lamang na binibigyan natin ito ng pagkilala, no? Dahil bahagi natin ang pananampalataya at ang pagkilala doon, dumudulog tayo sa mga santo, humihiling sa kanila ng panalangin upang sila na malapit sa Diyos, na nandun na, nagtagumpay na sa buhay na walang hanggan, ay sila ngayon mamagitan para tugunan ang ating mga panalangin. Ngayon, kung hindi pa na natin sinasamba itong mga santo, ang susunod katanungan dapat dyan ay, ano at sino ating sinasamba? Ang ating sinasamba ng mga Katoliko ay walang iba kung hindi ang Eukaristiya. Iyon ay ang piraso ng tinapay na tinatanggap natin sa loob ng misa, pinagsasaluhan, lalong-lalo na sa panahon ng komunyon. No? At mapapansin nyo nga sa mga parokya at ating inaasam na sana balang araw magkaroon rin tayo. Sa mga parokya na merong adoration chapel, mapapansin nyo doon ang laman ay walang mga imahen, kundi ang sentro ay ang peraso ng tinapay na iyon. Dahil naniniwala tayo na sa peraso ng tinapay na iyon, that is where the humanity, the divinity of our Lord is present, no? So, ang mismong Jesus na nasa sinapupunan ng Mahal na Birhen, ang mismong Jesus na iluluwal ng Mahal na Birhen, ang mismong Jesus na nawala sa templo, ang mismong Jesus na nangaral, na gumawa ng mahimala, ang mismong Jesus na nagpakasakit sa krus, ang mismong Jesus na namatay at nabuhay, ay ang mismong Jesus iyon na sa peraso ng tinapay. Kaya nga kapag tayo tumatanggap ng komunyon, ay inaasahan sa atin na pakaingatan, no, na huwag mahulog ang peraso ng tinapay na iyan dahil yan ay mismong kabanal-banalang katawan ni Jesus. No? Kaya sana sa gabing ito, ay may natutunan naman tayo sa pagpapalalim ng ating kaalaman at turo ng simbahan, no? So dito po nagwawakos ang ating katanungan. Kung wala ang ating katanungan, ang ating pag-aaral ngayong gabi, kung wala ng katanungan, no, ay let's end and let's call this night, no? At bukas ulit magkikita-kita muli tayo sa ating pag-aaral sa ikasyam na utos ng Diyos, no? Wakasan natin ang ating pag-aaral ngayong gabi sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever will be forever. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, muli po mga kapatid,
mga kaparokya, mga sumusubaybay sa ating pag-aaral, no? Maraming salamat, no? Magkita-kita po muli tayo bukas sa ganito ring oras, no? At pagpatuloy natin ang papapag-aral natin sa turo at doktrina ng simbahan. Maraming salamat po. Pagpalain ng Panginoon.